Hello everyone! Another day, another video. Tara, pasyal tayo sa Kandal Province, Cambodia. Pinasyalan namin itong silk and weaving company dito sa probinsya ng Kandal. Dito nila ginagawa yung mga silk shawls at mga traditional dresses ng Cambodia na talagang pure silk yung ginagamit. Ipinakita nila sa amin yung mga silkworms na inaalagaan nila. Ganito pala ang itsura ng itlog ng silkworm, parang itlog ng mga langgam. Ang ipinapakain nila sa mga silkworms ay dahon ng mulberry. Mula sa pag-itlog ng mga silkworms hanggang sa maging cocoon ay aabutin daw ng 25 days. At kapag nakaitlog na daw yung female silkworm, after 3 days ito ay namamatay na. Itong mga threads na ipinapakita sa amin, ito daw yung raw silk thread. Ang texture niya ay magaspang. At kapag napakuluan na nila at nalagyan ng kulay, ito ay nagiging smooth at makinis na yung texture. Ito pala yung sikreto nila para hindi madaling kumupas or hindi madaling matanggal yung kulay ng mga produktong ginagawa nila. Hinahaluan nila ng tawas yung pangkulay nila sa mga silk threads na ginagamit nila sa paggawa ng mga damit. We call these things in Philippines tawas. Tawas. Yeah, we use it in our armpit. Yeah. Yeah. So that we are not smelly. Yeah. After nilang malagyan ng mga kulay yung mga silk threads at napatuyo na, ito naman yung sunod na process na ginagawa nila. Ang tawag nila sa process na ito ay winding or spooling. Nilalagay nila yung silk threads sa isang plastic cone. Dito naman nila ina-assemble yung mga silk threads sa paghahabil ng mga produktong gusto nilang gawin, kagaya ng mga damit or yung mga shawl. At inaabot daw sila ng 8 araw sa pag-a-assemble lang ng mga threads bago sila maghabil. At inaabot naman daw sila ng 15 days para mabuo nila yung isang sarong. Lahat ng mga products nila dito ay handmade talaga. Ang palatandaan daw ng isang genuine na silk product, pag hinipo ay medyo magaspang na malambot. Tapos, ang palatandaan naman daw sa isang silk product na hindi genuine silk yung ginamit ay pag hinipo, medyo madulas na malambot. Inside bang? Okay. Okay. Traditional Cake in Cambodia. Yeah. Oh. We have many different cake, right? For the wedding ceremony. Yeah. For the chumban
Chumban. This one is for chumban, right? Yeah, for chumban. I don't have. This is just like tupig. Yeah, we called it tupig in Ilocano. No, biname, Made of no? rice flour? Yeah, made of rice flour. And Yeah, inside tupig, but coconut or yeah, sugar the different feature is what is Wow. that? Grill. Tupig is Oh, grill. yeah, tupig is grill and this one is steam. Steam. Okay. That's all for today. See you again on my next video. Bye.